Dear Kuya Allen, isa po akong OFW. Sa loob ng 3 taon, minsan lang akong nakakauwi sa Pilipinas dahil sa mahal ng pamasahe at sa dami na rin ng responsibilidad. Noong huling uwi ko, Pebrero pa yon. At tulad ng dati, lahat ng oras ko ay ginugugol ko para makasama ang asawa at anak ko. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik na ako sa trabaho sa ibang bansa. Alam ko na ito ang sakripisyo para sa kanilang kinabukasan, para mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Subalit, kamakailan lang, napilitan akong umuwi ulit ng biglaan. Pumanaw kasi ang lola ko, ang nagpalaki sa akin. Ang balitang yon ang nagtulak sa akin para mag-book ng flight pa uwi sa Pilipinas kahit hindi pa natapos ang kontrata ko sa trabaho. Gusto ko kasi siyang makita sa huling pagkakataon. Wala akong ibang iniisip kundi ang makiramay sa pamilya at alagaan ang mga iniwang obligasyon. Pagdating ko sa bahay, napansin kong may kakaiba. Nakita kong may kasamang bata ang asawa ko na hindi ko naman kilala. Mga 3 taon lang ang lumipas simula nung huling makita ko sila. At alam kong isa lang ang anak namin. Kaya't nagulat ako at agad ko siyang tinanong. Sino ang batang yan? Ang tanong ko. Tumingin siya sa akin. Halatang nagulat sa tanong ko. Saglit siyang natigilan at saka ngumiti ng pilit. Anak natin, ang sagot niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Paano magiging anak namin ang batang yon? Samantalang alam kong isa lang ang anak namin. Wala siyang nabanggit noong huling uwi ko. At tiyak akong imposible yon. Paano natin magiging anak yan? Hindi mo naman sinabi sa akin ang tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Surprise dapat, ang sabi niya. Pilit na nagpapaliwanag. Bakit kailangan mo pang itanong? Hindi ba dapat masaya ka na may isa pang bata sa bahay? Ang sabi nito. Sinabi niyang matagal na raw niyang pinaplano ang sorpresa na ito. Pero paano magiging sorpresa kung malinaw na may mga butas sa kwento niya? At higit pa rito, huli na para sabihin na sorpresa ito. Ang bata ay halatang nasa edad 3 hanggang 5 buwan. Ang masakit pa, naalala ko noong Pebrero, walang nangyari sa aming dalawa noong huling uwi ko. Alam pong siya pa nga ang laging umiiwas.
Habang iniisip ko ang mga huling sandali naming magkasama bago ako muling umalis, hindi ko maiwasan ng magduda. Noong panahon na yon, halata akong may iniisip siya. Nag-aalala ako noon na baka pagod lang siya sa araw-araw na gawain. Kaya hinayaan ko lang siya. Pero ngayon, malinaw na may mas malalim pa siyang itinatago. Pinilit kong alamin ang totoo. Sa mga sumunod na araw, tinanong ko ang mga kamag-anak niya. Gusto kong malaman kung may nakakaalam tungkol sa bata at kung sino ang ama nito. Ang masakit, lahat sila ay tila alam ang sikretong pilit niyang itinatago. May mga palihim na sulyap at mga iwasan sa mga tanong ko. Walang direktang sagot. Pero ramdam kong may alam sila na hindi sinasabi sa akin. Wala ka bang sinasabi sa akin? Ang tanong ko sa isa sa mga pinsan niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Alam mo bang sobrang mahal ko ang asawa ko? Ginagawa ko lahat para sa kanila. Tapos ganito pa ang gagawin niya sa akin. Ang sabi ko, pilit kong iniintindi ang sitwasyon. Pero lalong bumibigat ang dibdib ko. Ang mga sagot nila ay parang kutsilyo na unti-unting sumusugat sa puso ko. Dumating ang araw na hindi ko na kayang tiisin. Kinausap ko siya ng masinsinan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang ama ng batang yan? Ang galit kong tanong sa kanya. Halataan ka ba sa mukha niya? Umupo siya. Tila nag-iisip ng tamang sagot. Walang ibang tao. Ikaw ang ama niya. Ang sabi nito. Pero halatang kulang sa kumpiyansa ang boses niya. Hindi ako tanga. Alam kong hindi ako ang ama. Dahil wala namang nangyari sa atin noong huling uwi ko. Hindi ba't ikaw pa nga ang umiiwas sa akin noon? Paano naging akin ang batang yan? Ang sabi ko. Halos sumabog ang emosyon ko sa galit at sama ng loob. Hindi na siya nakapagsalita. Tumulo ang mga luha niya habang pilit na iniiwasan ang tingin ko. Doon ko napagtanto na totoo nga ang mga hinala ko. Hindi ko na kailangang marinig pa ang sagot niya. Alam ko na. Napakahirap para sa akin ang sitwasyong yun. Pinili kong magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ginawa ko lahat ng sakripisyo.
pero ganito pa ang igaganti niya sa akin. Hindi ko alam kung papaano ako magpapatuloy. Nawalan ako ng ganang magtrabaho. Para saan pa kung ang mga taong pinagsisikapan ko ay hindi marunong magpahalaga. Pilit kong iniisip kung itutuloy ko pa ba ang sustento para sa kanila. Ang anak ko, mahal ko. Pero ang sakit na dulot ng pagtataksil ng asawa ko ay parang hindi ko kayang lampasan. Wala akong maisip na sagot sa mga tanong ko. Ang iniisip ko lang, paano ko matutulungan ang sarili ko na makabangon sa lahat ng mga ito? Sa mga sumunod na araw, pinag-isipan ko ang mga susunod kong hakbang. Nararapat ba siyang patawarin? O mas mabuti nang tapusin na lang ang lahat? Minsan, iniisip kong magpakalayo-layo na lang. Simulan muli ang buhay ko sa ibang lugar. Pero naaalala ko ang anak ko. Siya lang ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Pilit kong tinanggap ang katotohanan. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero nasa akin ang desisyon kung paano ko haharapin ang hinaharap. Isang araw, tinawagan ko ang abogado ko. Hiniling kong ayusin na ang proseso ng legal na paghihiwalay namin. Alam kong masakit ito pero ito na lang ang tanging paraan para makalayo ako sa sakit.